Disclaimer: this video or PowerPoint presentation was created for the sole purpose of sharing as an average medical student on the approach on how to have a good testmanship or test-taking skills in the medical school. This is only based on my experience and on the references provided. However, you can compare this to other doctors to help you find your own studying style. I am just a licensed doctor volunteer who aims to help future MDs to motivate themselves to pass their long exam. Good day, mga future MDs! Welcome again sa aking video. This time, magtuturo ako sa inyo on about test-taking skills or particularly the multiple choice test-taking skills na pwede natin gamitin sa medical school. Again, as I said dun sa disclaimer, may references. So, here are my references para sa video na ito. Okay, so let's start. Overall test-taking tips. Okay, ano bang gagawin natin if more than one answer is correct? Usually sa mga exam, mapalong test, board exam, o kaya sa mga revalida, usually magti-trick ka minsan na mukhang maraming answer. Pero tignan mo mabuti. Ask yourself whether the answer you are considering completely addresses the question. Okay? Kasi gusto mo nang malaman if ano nga ba ang hinihingi ng examiner sa'yo. If the best answer is only partly true or true under certain conditions, probably hindi yan correct answer. Okay, sabihin natin halos pagkalapit. Pero mukhang hindi yan ang hinihingi ng examiner mo. Then, most likely, mali ang sagot. If nag-make ka ng assumption in order to be true, ask yourself, obvious ba to? Tama ba to? Kasi pag bukang hindi talaga, then i-ano mo na siya, i-mark mo na siya as X. Okay. Kung trick questions yan, think again. Very few instructors na maglalagay ng mga deceptive na question. Basta, basahin mo sila as it is and know what is asked of you. Huwag masyadong mag-overthink kasi pag nag-overthink ka, mas mataas ang chances na magkamali ka para masagutan mo yung exam na yon. Okay. Make sure you're not reading too much and wag ka mag-imagine ng scenarios na yung isang answer could be true. Mamaya, i-discuss ko further. Anong gagawin niya pag nandun na kayo sa mismong test proper? Basta, isipin niyo lang siya as is. Next, pag hindi ka talaga maka-choose sa dalawa, imagine mo, alin nga ba ang correct answer? Pag nararamdaman mo na one of the answer is wrong, pagkaramdam mo pa lang, mali pa, trust mo yun. Kasi kahit when the recall is poor, alam pa rin, maano pa rin natin. We can still know how we feel about a person kahit di natin matandaan. Kasi nakikilala pa rin natin siya. Ganun ang mga nakita ng mga researchers daw. Ganun din sa pag-answer sa multiple choice. Again, if the feel mo na mukhang wrong yon, okay, pwede mo na siyang markahan as mukhang wrong answer na siya. Most probably, wrong answer siya. Okay, guessing. Ngayon kasi, ang ano kasi sa guessing, kaya ito yung sinasabi, if kaya mong magpalitan agad-agad without any valid na reason yung sagot mo, wag mong palitan. Kasi most likely, yun ang correct answer. Okay? Pero, again, unless ma-justify mo yung recall mo, sige, pwede nating palitan yung sagot mo dun sa sagot. And then, ito, nasabi dun sa Oklahoma notes. Pwede kang maglagay sa, pag manghuhula ka. Okay?
Pag manghuhula ka kasi, dalawa yan. May tinatawag na wild guess, talagang as if di mo alam, or moving on. Pero pag educated, markahan mo, educated guess sa margin kasi mas matatrust mo kasi ang educated guess mo. Okay, take note of the terms. Ito, sa mga exam, yan usually yung mga terms na makikita mo. Example, acute, sudden, affect from one state to another, or associated, anong mga kasama niya? Cause, syempre kung may cause, may effect. I-characterize mo, identify mo, chronic, matagal, demographic, okay, mga epidemiologists natin, effects, ano mangyari? May kinalaman sa ano ba yung next na gagawin mo? Function, anong trabaho niya? Indicate, anong ibig sabihin? Matches, ano kapareho niya? Most probable is the logical next step, your choice in most cases. And most appropriate, next action to take, or ano yung pinaka-least harmful intervention. Dito pumapasok kung alam nyo yung mga flow charts nyo, yung the next most appropriate step. Reveal to show or yung suggest meaning. Okay, remember this. Kung may mag-exam ka, ito nga yung lagi kong sinasabi, yung grit. Have a positive attitude. Kaya nga sabi ko lagi, yung mga negative thoughts natin, tatanggalin mo na natin yan. Okay? Hindi lang about sa PLE. Sa kahit anong exam yan, keep a positive attitude. And then take care of your physical and emotional needs before, during, and after an exam. Alamin mo yung format. Kaya nga, di ba, sinasabi ko sa ibang video, pagdating ng test paper nyo, i-check nyo muna yung completeness. Kasi doon mo malalaman din anong topics ang lumabas, so may idea ka na. At may idea ka na rin, ano nga ba yung pwede kong may expect ko while I'm taking this exam na to. Know the overall time allotted, so usually 2 hours. Proceed with test at careful delivery. Avoid spending too much time on any one question. Wag too much. Yung tama lang. Pag di alam, you can skip naman muna and then pwede mo siyang balikan. Okay? Pag disturbing yung question, isipin nyo, nasa quiz, nasa kayo, mga game ka na ba? Or any, mga variety show, for example. Again, if they are stumped, will with their best or yung wild guess. Pero, babalikan mo siya. Kasi, pag mo siya, na overspend ka doon, mauubos ng time mo para sa ibang question. Baka may masayang ka pang point. And then, syempre, kailangan mo rin mag-alat ng time na i-reviewin mo kung ano yung isasagot mo. Pero, huwag masyadong magmamadali. Huwag masyadong magmamadali na mamaya, mas skip ka pala yung question mo. Sayang pala. O kaya, may na-misinterpret ka sa kakamadali mo. Or, hindi mo nabasa lahat ang choices mo. Sayang, di ba? So, take your time. Next. Again, yan nga yung sinasabi ko kanina. Do not change an answer unless there's a very good reason for doing so. Unless na-misread mo yan, usually, yung pinaka-naisip mo talaga doon, siyang pinakatama. Ito yung mga pwede mong i-justify pag sakali magpapalit ka ng answer mo. Kung may additional information ka ba, or na-overlook mo yung mga except, least likely. Again, mga negative STEM questions to mamaya i-discuss ko sa inyo sa video na ito. If anong approach ang gagawin natin para sa mga mga negative questions. Mark as true or false about each phrase at pag case study, basahin mong mabuti. Okay? So, ayan, ikaw ang may control sa resulta at sa material. Go for it, Dr. To be. So, yun ang ibig lang sabihin nito. Nasa iyo, nasa control mo na at nasa kamay mo na if paano ka magiging umasa sa med school mo, mapasa ka sa sunod na taon, or sa revalida mo, makagraduate ka, or sa board exam na maging licensed doctor ka. Okay, so next. Okay,
punta tayo sa mga simple recall questions. Ito yung minsan na makikita mo na lang, may pinapatanda lang sa'yo. Okay. Tips? Pag nakita mo na kasi yung mga tanong, di ba? Darating na sa'yo. Takpan mo muna yung choices. Yan ang tip ko. Takpan nyo muna yung mga choices doon, tapos habang binabasa nyo yung question, isipin nyo, ano nga ba yung mga ina-ask dito? And then mag-isip ka kung ano yung possible na pinapa-identify sa'yo. Mga differential diagnosis, clinical questions, i-try mong lahat, kung ano man yung alam mo doon. And then, pag okay na, naisip mo na, try mong uncover and tignan mo nga kung andun nga yung sagot mo sa multiple choice na to. Tapos, ganito. Do not look first at the correct answer. Look first at the wrong answer. Bakit? Kasi, pag wrong answer ang inuna mo, madali mo na lang siya, i-cross out mo na lang siya. Or pwede mo lagyan ng justification yun kung pinayagan kayong magsulat sa test paper nyo. Which, tataas ang chances nyo to arrive at the correct answer. Okay. So, for example, this is a heme protein present in heart or skeletal muscle to function as oxygen carrier and reservoir. Okay. So, may dalawang globin kasi na pwede nating isipin based sa review natin. Hemoglobin ba yan? O myoglobin ba yan? So, sabi kasi heart or skeletal muscle, tikman. So, may isip na natin, myoglobin to. Tingnan natin ngayon kung meron bang myoglobin sa choices. Okay? So, ayan. So, most likely, kita ko na yung myoglobin, most likely, ang sagot doon is letter B. Yan. So, the first step is i-identify nyo yung mga nasa choices. After mong identify mo muna yung sagot and then tignan mo sa choices kung andun ba siya. Okay. This is a defect in the eye that is due to failure of the embryonic fissure. Close completely. Okay? So ito, either sa pediatrics to or sa embryology. So this one kasi, may isip na natin dito, coloboma. Coloboma kasi is failure of the eye to close dun sa embryonic fissure na yun. So tignan natin kung may coloboma. Okay? So, nakita mo, letter C, most likely, coloboma siya. Congenital mydriasis kasi, kahit patak ka ng mga meiotic dyan, hindi yan mag-lead kasi ganyan na talaga siya. Congenital correctopia, most likely, sabi ni Nelson, kasi mas siya sa lens mo pag bumagsak siya. Sabi. And then, ang sabi kasi ang aniridia naman, okay? Ang aniridia, sabi natin sa aniridia, let us take a guess at aniridia. Okay? Ang aniridia kasi is, ibig lang naman sabihin yan, partial or complete absence of iris. Pangalan pa lang, aniridia. Okay? So, again, babalikan nyo rin yung terms niyo sa natutunan nyo sa Introduction to Medicine. Meron man kayo. Next, percentage or number questions. So, usually kasi, medyo nakakalito kasi to. So, this may be sound trick since it usually involves numbers. Okay, naaral natin talaga pero minsan hindi natin matanda to. Pero pag inaral nyo talaga to, that is the best way. Yung maaral nyo talaga. Pero however, hindi natin matandaan. Pag di natin matandaan, ganito. So, ang pinaka-usual dyan, the extremes or the lowest and the highest number given in the choices are usually wrong. So, most likely, hindi na sila correct dyan. So, tignan natin to. Pelvic inflammatory disease can cause infertility. How many % does a first attack of PID had a chance of
causing infertility to the patient. Okay. So, tingnan natin yung choices dito. May 6%, may 12, may 18, may 24. Okay, sabihin natin hindi ko na-review to. So, i-rule out na natin yung dalawang number which is the 6 and the 24. So, they are most likely kasi the wrong answers. Okay? So, ayan, nasa 50-50 na lang tayo ngayon. Ang pag-iisipan ko na lang is a letter B or a letter C. Okay, pero, actually kasi, ang pinaka-the best talaga dito is the R. Pero, if between the two, parang most likely kasi dito is the 12%. So, tingnan natin. 12% na. Okay. So, 12%. Kasi ang ano natin dito, at least, naka-arrive ka sa 50-50% chance of getting the correct answer. Next, choose the correct statement from one answer stem. Okay, ito ang tatandaan natin dito pag may mga stem ka. If two answers are opposite, one is probably correct. At tignan nyo itong mga ano na to. Okay, kung gusto nyo picturean, okay. Usually kasi, yung mga words na may always, never, all, must, yung mga pagmamalabis ba na word, always, lahat yan, yung mga pagmamalabis na yan, incorrect yun, most likely. Pero, yung mga words na mga medyo sabihin natin mapagkumbaba sila or may humility sila, seldom, probably, usually, generally, most likely, they are the correct answers. So, yun yung usually sa kanila. Pero again, ang pinaka-the best way pa rin is yung nag-aral ka talaga ng maayos. Look at the grammatical cues between the question and the choices. Dapat they have the same verb and tense. Yung magiging question mo at yung magiging nasa choices dun sa baba. Dapat they should agree to each other. Kung may nakita kang familiar words na example, nagpasa ka talaga sa lecture or sa textbook, underline mo. Mas makakatulong yun sa'yo. But be aware of the degree of correctness. Yun nga, pag masyadong pagmamalabis nga, pwede mo nang eliminate yun. Kasi usually, they are the wrong answers. Okay. Please describe the lung cancer in terms of the causes. Okay, so magbigay tayo ng example. Ngayon, kaya ko tinakpan to, gusto kong maisip ninyo. Ano nga ba ang lahat ng maiisip ninyo pag nasa lung cancer ka na? And then, tignan natin to. Lung cancer is usually the causes, ayan, so makikita nyo rito. So, usual, ayan, yan, may word na usual. So, cause of the cancer mortality worldwide. So, sige, pwedeng most probably yan. Lung cancer is always caused by cigarette smoking. So, may pagmamalabis. So, parang hindi to. Kasi alam naman natin yung lung cancer din. Meron naman din non-smoker, sa non-smokers natin. Air pollution never causes lung cancer, okay? So, meron na namang never, may pagmamalabis. Again, so most probably, ano na naman tayo? These are the wrong answer. And then, tignan nyo, squamous cell cancer of the lungs must undergo genetic mutation in the CDKN2A. Okay, so medyo malalim tayo, nasa genetic tayo. Pero, pwede na gawin na, so dalawa na lang ang choices natin. Pwedeng letter A or pwedeng letter B. Kaya lang, yung natin kasi, tingnan nyo na lang yung, hindi naman lahat, marami kasing mutation sa bawat cancer kasi. And tingnan nyo, ang nakasulat, may must. Okay? Again, pagmamalabis to. So, most probably, that is the wrong answer at
ito ang correct answer. Most likely, letter A. So kung i-erase pa natin ito lahat, okay? Ayan. So, most probably, ayun, sorry, nakalimutan ko yung must. Most probably, letter E. Yan, na-rule out na natin. So, letter A ang sagot. It is the usual, siya ang pinaka-usual cause ng cancer worldwide. Lung cancer. Okay, next. Try to make an other tips. Try to make individual true or false statement first. Paglagay ka maglagay ng true or false. Again, unahin mo yung mga wrong answer para mag-increase yung chance mo to arrive at the correct answer. Okay, so let's tingnan natin as a perspective as if hindi natin alam yun. Okay? So, lung cancer, so alam natin, usually, nabasa naman natin sa pisyo na ano to. So, most probably. Okay? So, pero, sige, most probably, true to. Most probably, true. Lung cancer is usually caused by cigarette smoking. Pero alam ko kasi, may EGFR na usually genetic yon at hindi yun cause ng cigarette smoking. So, most probably, false ito. Next naman, air pollution never causes lung cancer. Tutusin, isa pa nga yan sa nakakatulong. Mapa inbound or nasa indoor or outdoor air pollution. So, kasi always to, yan ang nagpamalit sa kanya. Next, squamous cell carcinoma of the lungs must undergo genetic mutations in the CDKN2A. Pero kung tutusin kasi, isa lang to. Okay? Correct to. Pero, correct yan. Kasi alongside with your TP53, may ano rin kasi yan dyan sa TP53 gene natin. Pero tignan nyo, may mass. Okay? Parang gusto niyang sabihin kasi dito, kailangan sa CDKN2A ka, which is checkpoint dun sa mutation mo sa cell cycle. Ibig sabihin, nagpamali na to. So, most likely, false ito. So, most likely, letter A ang sagot dito sa na to. Most likely, letter A siya para dyan sa sagot natin. Okay? So, ayan. Ayan. Most common cause of cancer. Sorry, nakakalimutan ko yan. Okay. So, next, another example tayo. A lesion on the right cerebral cortex would have the following effects on motor system of the body. Motor, nasa body. So, mukhang pinerperting yata ng tanong na ito, nasa body mo sa baba. Going back to our neurology or the neuroanatomy, neurophysiology, most likely, ang gusto niyang i-discuss dito is your corticobulbar and your corticospinal tract. So, alam natin, pag sa body, contralateral siya. Okay? So, gusto ko lang ipakita sa inyo, pag tinakpan ko muna yan. Pag nasa body ka, contralateral ka. Pag nasa face ka, ipsilateral. Unless, yung nasa body kasi, pwede namang ipsilateral, pero do not delve about it. Kasi ipsilateral is about just 10%. It compromises. And 90%, usually, contralateral yan. Kasi may deposition of the pyramid mo dun sa amygdala. Okay, let's see. Okay. So again, sabi natin kanina, most likely, sa dalawang choice, yung magkabaliktad ang mali. Okay? So, let us tignan natin kung ano. So, titignan natin ngayon, which among the choices nga ang mukhang tama rito. Tignan nyo. So, mag-rule out muna tayo ng mga questions na mukhang naiiba rito. Okay? So, tignan nyo. Ipsilateral paralysis of the face and total paralysis
of the body. Total. Okay? May pagmamalabis. Pero hindi naman, tingnan nyo, kasi ito pa yung sinasabi. Wala naman kasi siya sinabing total din dito, wala siyang sinabing total dyan. So, kumbaga, ang hinihinga lang niya sa isa lang. So, most likely, yung mga total na yan, mali na to. Kaya nga sabi ko, the noun and the verb in the, in the question must agree with the noun and verb na hinihingi sa choices. Itong dalawa, hindi. Itong B at D. So, tanggal na silang dalawa. Okay? Tanggal na yung dalawang yan. Ngayon naman, tingnan natin to. So, we are left with the 50% na lang na either letter A or letter C. So, nasa limbo tayo ngayon. Tingnan natin. Contralateral paralysis on the face of the ipsilateral body of the right side of the body. And ipsilateral paralysis on the face and contralateral paralysis on the body. Okay. So, makabaliktad sila rito. Only one of these choices is correct. Pero, by knowing kung saan i-review din natin kung ma-apply mo, usually, sabi ko nga sa mukha, ipsilateral. And, ang mo is nasa, left side. Since magdedecusate na siya or magcro-cross. So, most likely, mas tama itong letter C. Yan. So, most likely, tama yung letter C sa choices. So, the answer is letter C, which is ipsilateral paralysis and contralateral paralysis on the body. Okay, next. One best answer negative step. Okay. Eto na. Isa na naman to sa common na binibigay sa mga long test or sa board exam. Isa to sa common. Again, magbasa kayong mabuti. Gusto ko nagbabasa kayong mabuti. Bakit? Tingnan nyo. Minsan kasi, hindi nila kinakapitalize ang mga yan. Baka mamaya may makita ka. Not true, not false, except, pag nakita nyo yung mga yan, pakibilugan ka agad yan. Okay? Pag may nakita kayo, blah, 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 except, bilugan nyo yung except. Kaya tingnan nyo, take note of the type of statements. Hindi lang yan part sa end part of the stem. Pero, minsan, nasa gitna, meron. Or minsan, umpisa pa lang, may except na kaagad. So, titignan ninyong mabuti ang mga choices. So, let's move. Tignan natin. These are true, the following are true on the duties and obligations imposed on the physician in the physician-patient relationship. Except, okay. So, bakit ko tinakpan yan? Dapat, ang gusto ko sana sa inyo, ma-memorize muna. Sa isip nyo, ano nga ba ang mga duties and obligations ng doktor sa physician in physician-patient relationship na tinuro sa inyo sa jurisprudence? And then, saka nyo i-uncover. Okay, tingnan natin. Okay. So, he should possess the knowledge of skill which an average MD, ayan, take note. Average MD is expected. So, by the way, i-encircle nyo to pala. Okay? Don't forget i-encircle nyo. He should possess the knowledge and skill which an average MD is expected. So, this most likely true. MD should use knowledge with extraordinary care and diligence. Diba? May pagmamalabis. Extraordinary. Tignan natin to, ha?
Kasi may pagmamalabis, though ano dapat memorize to, pero sige. Mukhang question mark to. Mukhang may tanong to. Oblige to exercise best judgment, so mukhang true. Observe utmost good faith, true. Okay? So tignan yung ginawa ko. Inano ko siya as true or false. Ang sabi kasi dito ni Pedro Solis, dapat ordinary care and diligence lang. Hindi ibig sabihin kung ano yung in-expect sa'yo as an example, kung in-expect sa'yo, yun lang ang gagawin mo na care sa patient mo. So, this is false. Okay. And, basahin nyo yung sinasabi. Except, okay? May except. So, most likely, ang sagot dito is letter B. Ayan. So, patient should use knowledge with ordinary care and diligence lang to make the statement correct. So, again, so yan. So, ang most likely na sagot dito, ayan. So, dapat ordinary care and diligence lang yan. Okay, next is a two-way double negative step. Ito ang masyado kayong magbabantay. Bakit? Ito yung mga klase ng exam na kung saan, okay, the following is not true on. Halimbawa, the following is not true on yung kanina, physician-patient relationship. Except, may not true ka, may except ka pa. So, double negative na yan. Be wary ka rito. Tapos, ang pinaka-the best way ko, ang ginawa, by experience ko na rin sa board exam, itry mong i-reword yung board exam, pero no board exam to pero kahit anong exam, applicable to. I-try nyong i-simplify yung mga questions according. Example, not false. Except, all of the following is not false. Except, so ibig sabihin, simplify nyo. All of the following are true. Except, hinahanap mo, yung false. Yan ang ano natin. And then, try mong encircle. O, sige. Tignan natin. Achalasia is a disease of no peristalsis sa esophageal area. The following statements are not false. Okay? Are not false. Sorry. Medyo pumangit yung sa ano ko dito. The following statements are not false on the description of this disease except one. Okay? Tingnan nyo. Except one. So, let us simplify this statement ng problem na to. Which, sabihin na lang natin, achalasia is a disease of no peristalsis. The following statements are false. Yun na lang. Gawin na lang natin kasi hinahanap niya rito yung false. Okay? So, ayan. I-reword natin. Ayan. So, yan ang ginawa. Yan na. Na-reword ko na siya as false. Which of the following are false? Yun ang gusto na niya sabihin. At least, i-reword na natin to into, mas simpler na. So, ayan. Naging basic recall question na lang siya. So, okay. Tignan natin. This is due to the loss of ganglion cells in the mesenteric plexus in the esophagus. True. Again, loss of ganglion cells. Kaya hindi gumagalaw yung tiyan mo doon sa achalasia mo. Okay? Epiphrenic diverticulum is always, ayan, may always ka na naman na term, associated with this disease.
So, tignan muna natin yung ibang choices. The most commonly used treatment here are pneumatic dilatation and and Heller myotomy, which is true naman. So, letter B at letter D na lang natitira. In POM, GERD is the usual complication. Okay, medyo may humility. 3. So, most probably, ang sagot dito is letter B. So, tutusin ko naman, epiphrenic diverticulum is always not associated with this disease. So, ang magiging answer mo rito will be yan. Epiphrenic diverticulum is not always. Hindi yan laging associated doon, sabi ni Harrison sa epiphrenic diverticulum natin. Okay? So, let us erase the following first. Next, type K, questions. Usually, ito kasi, dati daw, nagamit sa USMLE ito. Pero na-drop na siya. Pero kasi, sa mga medical school, ginagamit pa nila to. Okay? Sa medical school or experience na rin sa board exam na gagamit itong type A questions na to. Again, bibigyan kayo ng 4 na statement. And then sa mga statement na yon, titignan mo kung ano yung totoo. Okay? And then for each of the incomplete statements, one of the more completions is given. Given is correct. Ayan. Yan o. 1, 2, and 3, 1 and 4. Ganyan. So again, i-try itong individualize yung statement. And then make it into an individual true or false na statement natin. And then, i-try nyo i-convert sa what have you got. For example, T, T, F, and find the match. Tignan natin sa mga choices. Ayan, kung alin ba dyan. Okay? So, mas ma-explain natin to if example tayo. Okay. Which of the following statement correctly describes the exit wound under a gunshot? Okay. So, most probably, nasa legal medicine question tayo. So, which of the following describes an exit wound under a gunshot? So, again, kaya ko tinakpan yan, dapat, kasi ideally, nabasa niyo yung table dun sa binigay sa inyo, either sa notes niyo, sa handouts, or dun kay Pedro Solis, binabasa nyo to. Pero, tingnan natin ngayon. Mag-aano tayo ngayon? Okay, let's take our pen. Edges, ano pang meron? So, lumabas dyan yung bala. So, edges of the wound are averted. So, true. Okay? It does manifest a definite shape, hindi. Kasi usually, ang shape lang naman ng bullet, nasa lang yan makikita. Pag sa entrance wound yun. Kung saan pumasok yung bala. Pero, pag palabas na kasi, hindi mo na siya makikita. So, most likely, false. No tattooing or smudging kasi, exit wound lang yan. And ganun din. Kasi, etong mga to, nakikita lahat sa entrance, kasi itong mga to. Ito dapat inverted yan. So, following the statement, P, F, P, T. Ayan, na-individualize true or false na natin siya ngayon. Okay. Ngayon, hanapin natin sa choices ngayon if alin dyan ang may TFTT. Okay. So, tingnan natin ngayon kung alin dyan sa choices na yan ang mag-fall dito. So, T, ito ang niya, T, 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 F. Okay? Ito, 3, T, F, T. Ayan. Itong number 3, T, F,
and T. Ayan. So, by the way, yung mga ano dito, statement 1, statement 2, statement 3, and statement 4. Okay? Ito, T, 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 and T. Ayan, T, 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 and T. So, alin dyan? Ito nga yung sagot natin, di ba? Na based na natin dito. So, ang nagmamatch kasi dito is letter C. So, most likely, letter C ang isasagot natin. Okay? Oops. Para mapakita ko lang. So, most probably, letter C is the correct answer yan. Yan ang gusto kong ano ninyo pag may makita pa kayong mga ganyan. Okay. Buburin lang natin to. Baka maano kasi yung sa PowerPoint presentation. So, ayan nga. Following yung choices na yon. TFTE. Next, case history. Try to look at the STEM question first and check if the case is relevant. There are some questions in which are direct to the point and no need to read the case. For example, okay, ang dami niya binigay dito. Ang dami niya binigay. Mahabang choices. Ang pinaka-the best way, read first the STEM question before read first the STEM question before reading the case first. Okay? Yan. Teka. Ano yun natin? Okay. So, iano natin dito, which of the following is true? Regarding conotropic incompetence. Ayan. So, dami niyang sinabi pero gusto lang niya palang itanong. Which of the following is true sa conotropic? Yun lang sinabi niya. So, ito, wala na to. Okay? Ang pinaka-ano lang naman dito is at least maka-save kayo ng time. So, again, it is usually diagnosed by a treadmill. So, again, yan, usual. So, most probably, true ito. It always involves the AB. Always na naman. Hindi. To be honest, sa SA note to. Okay? So, sabli, false ito. So, out na yan. The percentage of the maximal HR must not meet greater than 75%. Pero usually, 85% yan. So, false na naman. 85. COVID-19 is not associated. Okay, galing sa 21st edition kasi ni Harrison, ano na to, kasali na ang COVID-19 na associate na siya. So, false to. So, ang pinakasagot dito, usually diagnosed. Ayan, may usually pa. It is usually diagnosed via a treadmill stress test. At saka tignan nyo rin, okay? Conotropic Pero, ito na to, hindi medyo may kalayuan tong letter D, pero mali pa rin siya. Pero may kalayuan, maybe di yan ang tinatanong ng examiner nyo. Okay? So again, ang pinakasagot dito is letter A. Okay. So, yan yung sagot dyan. Okay. Next naman. Yan. Kung wala yun, halimbawa, case lang talaga ang binigay, magbasa ka. I-bisect mo yung case into the format, diagnostics done, at isipin mo, ano nga ba yung pwedeng i-ask ng examiner sa'yo? Anong sakit ba yan? Anong next step ang gagawin mo? Anong pwedeng mangyari dito sa pasyente na to? Ano yung pwede natin gawin para ma-prevent natin maulit tong case na to. So usually, you have to think of the next steps din. Kaya nga binigay ko sa inyo yung wordings kanina, if you will scroll back to the earlier part of this video, kasi, dun mo ma-favorite, ano nga bang gustong hingin ng examiner sa'yo. So, halimbawa, okay,
A 58-year-old woman, okay, let's bisect. 58-year-old woman presents with a 7-month history of epigastric pain. So, ito yung ano mo, chief complaint mo. Okay? So, it begins an hour after meals. It is relieved by few hours after meals and then relieved by ingestion of food. In-underline ko kasi usually nakikita sa textbook to or antacids. Okay. There is no radiation ng PQRST. On examination, okay, ayan, binisect ko na naman, you will find may slightly tender epigastric embryome. Okay, so may epidemiology tayo rito. Hinati ko, may CC, may HX, may HPI. Ayan, HPI tayo. At may PE. Okay? So, ano nga bang pwede kong maging differentials dito? So, pwedeng so, walang radiation. So, marurule out ko na yung ano natin, yung pancreatitis. Wala rin namang paninilaw na sinabi. At sinabi pa niya, nasa epigastric pa. Ayan, so pwede ko nang i-rule out na possible na sa liver etiology to. So, most likely, either nasa stomach to, itong ano na to, itong sakit na to, or baka mamaya nasa duodenum pala. Tignan natin kung ano yung mga choices. So, most likely, either stomach or duodenal ulcer ang ano natin dito. Or gastritis, pwede din. Tignan natin. So, either ang may isip mo rito na diagnosis is either a gastritis or ulcer. Tignan natin. Okay. So, again, may ingestion na food eh. So, ito kasi, ito wala ka namang fever, out na to. Wala namang sinabing madali siyang manghina, out na to. Wala namang history na yung pagtatain niya, so out na rin to. So, we are left with either a nervous or a duodenal ulcer. So, usually, sabi natin ulcer or gastritis. Pero kasi, relieved by ingestion of food kasi to and antacid. So, most likely, ulcer to. So, the answer is letter C, which is duodenal ulcer. Okay? So, again, ibabisect nyo. Mabuti yung case nito. So, again, let us erase this. Erase natin. Erase. Para sa next slide. Okay. Yan. May ano pa rin dito. Tignan mo to. May word na false. Ito, kinapitalize pa. Pero i-underline natin siya kaagad. Okay, magnesium hydroxide may cause diarrhea and hypokalemia. Yes, nagda-diarrhea ka. Aluminum can cause constipation naman. So, true ito. So, out na yan. Aluminum hydroxide, okay. So, magkabaliktad tong dalawa ha. Magkabaliktad tong dalawang to. Yan, nakabaliktad silang dalawa. So, again, most likely, mali na silang dalawa rito. Antacids should be given 1 to 3 hours and for bedtime. So, tingnan natin. Hindi pa ako sure. Antacids should be continue for 4 to 6 weeks. Depende kasi. Pero ngayon, PPI. Pero take note ngayon, PPIs na. So, dalawa na lang. So, antacids should be given. Should. Mukhang tama to. Kaya lang, yan, may mga should dito. May produce. True yan. Pero ang hinahanap natin, false. Pero ito yung may just as eh. Okay? Nakakalito din to, just as. Pero tignan nyo. Tablet and liquid. Again, we have to recall our pharmacokinetics dun sa chapter 2.
kung Katsung kayo or sa unang chapter if Goodman-Gilman ang ginamit na textbook sa inyo sa pharmacology subject. Usually, ang tablet kasi, kino-convert mo na yun sa liquid form. Bago pa yan, ma-absorb sa stomach nyo, and doon na-produce yung effect na gusto natin. So, it's not. Mas ang liquid form, mas mabibilis sila. So, therefore, false ito, true ito. So, therefore, sabi niya false, letter D is the correct answer. Ayan. So, letter D, letter D ang sagot dito. So kailangan talaga is nagbabasa talaga. Okay? Pero ito, mga basic test matches. Okay. So, next, dito tayo ngayon sa diagram. Again, titignan yung mabuti. Yung steps, to move forward. Importante kasi yan dito sa natin. Pag, hindi lang sa case study kahit sa mga simple recall lang. Bakit? Under what circumstances? Baka mamaya anong effect yan? Anong cause yan para ma-produce po tong effect na to? Yun lang ang ibig sabihin yung na yan. Yung picture na yan. Saan? Ano pwede maging effects after itong dalawang cause mangyari to? So usually, chain of cause ang tawag doon. Kaya nga sabi ko, you have to predict. Next naman, for agad na ba lahat? Don't worry. Kasi, ito na yung last. Cascading questions. Ito kasi, itong mga cascading, mga sunod-sunod na tanong to. Take note, hindi lang sa case study nangyayari to. Take note kahit sa mga general statements nangyayari to. Ingat-ingat ka dito. Kasi minsan, yung examiner, sa bawat choices po sa taas, may corresponding doon na choices doon para susundan mo yon. Which is, kailangan nag-aral ka talagang mabuti. Pero pag di mo talaga matandaan, kunwari lang, hindi mo talaga matandaan, the best tip is try mong i-separate yung answer mo. At least, it's better you got at least may one ka kaysa sa lahat, kaysa wala lahat. Lalo na pag, example, mga 5 items yan na cascading. Pero, as much as possible, dapat mag-aral talaga. Halimbawa, ito, an 11-year-old child comes with the chief complaint of rashes. Okay, so tuturuan ko na naman kayo. Okay, 11-year-old child comes with the chief complaint of rashes. At 1 month prior to consult, patient experiences undocumented fever. Walang cough, cold. Okay? Nag-take siya ng paracetamol. Pero nakita nila, may mga enlarged, masasakit. So, pwede ako mag-rule in na rito ng mga infection. Pero, tingnan nyo. Ayan, textbook. I-underline nyo to. Underline. By the way pala, tingnan nyo muna yung since wala siyang nasabing wala siyang nasabing sa STEM na simplify lang, you have to read the case fully. Kailangan alamin nyo to. By the way, sorry, forgot. With pain on both knees. Irritable na. Tapos, yung ihim niya, punong-puno ng dugo. Tapos, ang baba ng platelet. Okay? So, ayan, admitted siya sa hospital ngayon. Ayan laboratories was done. Okay, separate na naman natin yan, yung case dito. So, anong iisipin mo dito? Sinadya kong dalawa to. Bakit? Tignan nyo. Pagbabalikan nyo yung Nelsons nyo, lahat yung mga yan, magkakamatch yung mga yan. A is to A, B is to B, C is to C, D is to D. Lahat yan. Yan talaga ang mga confirmatory test nila. Pero, titignan mo mabuti ang kaso dito. Yun nga yung sabi ko, magkamali ka dito sa isa, mamamali ka sa lahat. So, patient was admitted, subsequently admitted to the hospital. Ano nga bang iniisip ko? Umiihi, may chicks na,
So most likely, lupus erythematosus to. And then, syempre, ANA antibodies. Pero hindi laging ganito ha. Minsan, okay, sabihin natin lupus to. Pero yung ANA antibodies na sa letter C, hindi gano, may ganon minsan na hindi laging na lang to na sunod-sunod to. Para for the sake of the presentation lang. So, bantay-bantay kayong mabuti sa question nyo. Eh kung halimbawa, hindi talaga natin alam to, okay? Nasagot nyo, ankylosing spondylitis. Tapos, ANA antibodies. Okay. At least, pa rin siya. May tama pa rin tayong isa. Pero as much as possible, mag-aral talaga kayong kailangan talaga mag-aral talagang mabuti para at least natin, mas mataas yung chances natin na mag-win tayo dun sa natin, na mas mataas ang chances natin to get a good score sa kahit kung ano mang exam ang natin. Okay ba yun? Okay. So again, let us erase this one. Okay, so pa-end na pala tayo. Pero sa dami-dami kong diniscuss sa video na ito, may isa pa ring testmanship skills na napakaganda na kailangan mong ma-earn. It is a must. Ito yung must na tama. Which is mag-aral mabuti. Kailangan, you have to study hard and put everything, put your best onto it. Yun yung pinaka-the best na testmanship skills na makukuha nyo para sa exam. Okay? So, ang gusto ko sana dito, by the end of this video, lahat, kasi wala naman makakatalo sa pinag-aralan natin. Kung naghanda ka talaga, talagang masasagot mo yan. Kung nag-aral ka talaga, yung exam na yan. And yeah, sigurado yun. Basta po, kaya nga sinasabi ko, grit is important para dun sa exam. So, narinig mo na naman ang simple tips na to sa short video. So, isa-isip at isa-puso yung ninyo. Kung ano man yung mga inaaral nyo at kung ano man yung mga napapanood yung mga video dito. So, thank you sa pakikinig and good luck sa inyong lahat. Sana makatulong ito. By the way, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.